So, pag sinabi po nating umangat na naman ang mga insidente, ano pong porsyento ito? Ilan ang naitalang kaso ng cybercrime ngayong taon? Kung titignan natin ang datos, Ma'am Corina, ay nakapagtala tayo ng 14,337 cyber-related crimes this year. Ba't kung ikukumpara po natin yan nung nakakataon na kung saan nakapagtala tayo ng 20,964, ay bumaba po yan ng 6,627 or 31.61% po na pagbaba ngayong taon. So, bumaba ba o tumaas o mas lumaganap pa? Bumaba po ito, Ma'am Corina, kung ikukumpara po natin yung datos natin ngayong taon kumpara nung 2023 po. Hindi kaya sa hindi na lamang nagre-report ang mga tao, hindi malaman sa kakulangan ng impormasyon kung kanino lalapit? Hindi kaya ganun po? Posible po yun, ma'am, na may mga ilang insidente po, may mga nabibiktima po na hindi na po nagre-report sa PNP po. But isa sa tinitignan po natin ay ito naman po ay kinukonfirm din po ng ibang government agencies ay yung pong pagsasara po ng mga pogo at yung sunod-sunod po nating entrapment operation at trade doon po sa mga illegal na pogo na alam po natin na laganap po at siya po ang nagiging scam hubs po na ito rin naman po ang pinanggagalingan nitong mga nabibiktima po na mga particularly yung mga scam po. So meron po ba kayong nakita o nadiskubre kamakailan ng mga bagong modus dito po sa cybercrime? Well, ang pinakauna dyan na nakikita po natin, Ma'am Corina, ay ito talagang tumataas talaga natin. Itong yung mga online scam, yung mga nagbebenta ng kung ano-anong produkto, promo at service through the online. At meron din po tayong nakikita na mga insidente po ng phishing, identity theft at illegal access po. Yan po yung mga karaniwan po na nai-report po sa PNP-ACG. Ganon. So, dahil nga po sa ngayon ang spending spree ng mga tao, kaya may kinalaman po sa purchasing ang mga cybercrime. Kamakailan lamang po may ilang GoTime naman, yung GoTime users na nawalan daw po ng libu-libong piso sa kanilang account. May natatanggap ba kayong mga reklamong ganito? With respect, ma'am, doon sa mga kaso involving po ng GoTime Bank, ay nakausap ko po mismo yung director po ng ACG at so far, ngayon po ay wala pa po tayong nare-receive na anumang reklamo patungkol po dito sa issue. But kung meron man po nadudulog sa PNP-ACG, ito naman po ay ating i-assist po. Okay. So kung meron pong magkakaroon ng ganitong karanasan, una, ano pong inyong advice para po hindi po sila mabiktima at saan po sila pwede dumulog kapag sila po ay nabiktima? Unang-una po, ma'am, ang lagi nating paalala ay mag-ingat po tayo sa mga transaksyon natin online at nakita po natin yung uptick po talaga ng mga insidente relating po sa internet use po. Magmula po nung pandemic ay talagang nasustain yung dependency po ng mga tao sa paggamit po ng mga online transactions. So maliban sa pag-iingat po, ang sinasabi po natin, kung sakasakali po talaga na mabibiktima po sila, ay lumapit ka agad at dumulog po sila doon sa ating mga regional anti-cybercrime unit para po ma-assist po natin sila. Ang pinaka-importante ay ma-preserve po nila yung mga transactions po nila online, ma-screen grab po nila ma-document po nila yung kanilang mga exchange of messages and transactions po para magamit po natin ito kung sakasakali pong plano po nilang magsampa po ng kaso. Okay, maraming salamat at Merry Christmas po sa inyo at sa buong PNP, Police Brigadier General Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP.